ng Panginoon sa umagang ito. Praise God, hallelujah. Amin pong patuloy na inaanyayahan ng bawat isa na naaabot po ng gawain ito. Sa oras na ito, let's all meditate on what is stated on Psalms 31. Hallelujah. We honor you, Jesus. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Love the Lord, all his faithful people. The Lord preserves those who are true to him, but the proud he pays back in full. Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. We commit our lives, our hearts to you, O God. Narito po kami muli, Panginoon. Abutin mo nga po kami. Abutin mo nga po ang iyong mga anak. Buksan mo po ang aming mga puso. Commit our hearts to you, Lord. We surrender all our doubts, our anxieties, Lord. Lahat, Panginoon, ang laman ng aming puso at isipan ay sinusuko nga po namin sa iyong harapan, Panginoon. Our hope is in you, Lord. We bless you, Jesus. Jesus. Our lives is in your hands, Jesus. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus,
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, oh, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason why I believe. You're the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I Patuloy na namin o Diyos na pupurihin. Patuloy na namin na sasambahin. Dadakilain tulungan ng Panginoon sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo o Diyos na kahit kailan hindi nagbabaling, hindi nagbabago. Ito ay sapat, ito ay sariwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong sinag ng pag-asa, sa panibagong sinag ng biyaya, sa panibagong sinag ng buhay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Isa po itong malaking pribileyo na muli kami makalapit sa inyo, Panginoon. Malaking biyaya, Panginoon, na muli kami nabuhay, Panginoon, upang magpuri sa iyo. Muling makaawit, makasamba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang kailangan namin
Sa iyo kami naniniwala, sa iyo kami sumasampalataya, Panginoon. Ang isang malaking katotohanan, Panginoon, na wala kami magagawa, liban kami iyong samahan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy nga po, O Diyos, na ngayong umaga. Patuloy kami na lumalapit sa kahabagan mo. Patuloy kami na humihingi ng paglilinis sa iyo. Lord, patawad po. Patawad po sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa iyo. Patuloy na sa ginagawa namin, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung ito man po ay hindi nakalulugod sa iyong harapan. Naisip na gawa na sa aming man, Panginoon. Lipat ayan, Panginoon, patuloy na yung paglilinis ng iyong banal na dugong siyang dumali sa aming lahat at maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. Maging dalisay ang puso ng bawat isa, katulad ng ginto, Panginoon, patuloy na dumaloy na bawat ilog ang iyong kabutihan at iyong pagpapatawad sa puso't isipan ng bawat isa sa aming, Panginoon. Maraming salamat po at muli, dalangin namin ngayong umaga, patuloy na pagkikinig ng banal na Espiritu. Lord, alam namin, Panginoon, na nasa kalagitnaan ka ng bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Kikilos ka sa aming mga buhay, Panginoon, at sa lahat na nakaaabot sa gawain ito, Panginoon, sa lahat ng sumusubaybay, Panginoon, sa amin, patuloy na yung biyaya mo, patuloy na yung kagalingan, Panginoon, ang siyang ibuhos mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Very truly, O Lord, that in the days of our disaster, you rescued us, O Lord. Sa kalagitnaan ng aming pangamba, sa kalagitnaan ng aming takot, Panginoon, nandiyan ka upang kami iligtas. You are the one who provides, Panginoon. You are the one who rescued us, Panginoon. Patuloy na mapuno ngayong umaga ang bawat isa ng kagalakan. Patuloy na mapuno ang bawat puso ng kaligayahan, ng pag-asa, Panginoon. Patuloy na maging matibay ang paniniwala at pananampalataya ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Patuloy ka na kumilos sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, O Lord, ang gagamitin mo lingkod ngayong umaga na magbabahagi ng iyong mga salita. Patuloy nga po, Diyos, na iyong kalulungan na patuloy, Panginoon, ang siyang ibigay mo sa kanya, Panginoon. Maging tulungan lamang siya na iyong mga mahal. Patuloy na iyong po siyang maitas sa buhay niya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin at pinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po. Malaya ka na kumilos, malaya ka na mangusap sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyo po ang lahat ng pagpuli, marangal, pagdakila, Panginoon, natin masasalamat at nararapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lagay po tayo sa diwa ng panalangin. Aming Ama, kami po ay dumudulog sa iyo minsan pa ng tanging layunin ng gawain tuwing araw na linggo ay para maitaas ang kabanalan ng mastan mo po ang Diyos ay yung bayang nilikha. Hindi lamang ang bansang Pilipinas, kundi maging ang buong bansa. Ano ang mga solusyon sa mga suliranin ng iyong nilikha, ng iyong bayan, at nawa bawat bansa na nakararanas, Panginoong Diyos, ng iba'y nawalan ng pag-asa, nagulimihanan ng amba, at nagkaroon, Panginoong Diyos, ng mga katanungan sa buhay. Bakit? At nasa ng Diyos? Ngayong umaga, katulad ng Huda at ng Jerusalem,
Sa buhay ni Haring Hezekiah, na bago dumating, Panginoon, na matagpuan siya, meron ng karamdaman at malapit ng mamatay. Humarap siya, Panginoong Diyos, sa isang malaking dingding at umiyak at nanais. Panginoon, alam mo, ang aking ginawang pagsunod at pagmamahal sa iyong mga kautusan. Kaagad-agad, si Yahweh ay nagsabi, sa gitna ng korte, sabihin mo kay Hezekiah na hindi na siya mamamatay, at kung hindi, bibigyan ko pa siya ng karagdagang 15 taon upang mabuhay sa aking harapan. Ama, humihingi po kami sa iyo ng karagdagang tibay at tatag ng pananampalataya, Panginoong Diyos. Saan babaling ang tao? Saan pupunta ang tao kung ganito ang karanasan? Mga trahedya, Panginoong Diyos, mula 2019 hanggang 2020. Father, the last year of 27th year of anniversary of CCJC Central, we proclaim and we declare that the year 2020 is the year of increase, the year of completion, and we will stand for that declaration because God is with us. Ikaw ang nagsabi, ang mga lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, ay hindi mo itataboy. Silang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya. Let the cleansing purge in all our lives, Lord God, that we may be able to stand pleasing in thy sight before you, O God, Father. Patawad, Panginoong Diyos, ang aming mga kasalanan. Nagpapakumbaba po kami sa iyo. Lumalapit, Panginoong Diyos, at muling gumakatok sa kaibuturan ng iyong puso. Bilang iyong mga nilikha na nanalig kami, na ikaw ang biyasang magpapalayo, at kami ay hinintulad mo lamang sa isang luwad o putik. Hawakan mo kami. And we just ask again, Lord God, this very morning, to mold us, to destroy everything that are not pleasing before you or in thy sight, Father. Alisin mo sa buhay namin ang karumihan. Alisin mo sa amin, Panginoong Diyos, sa puso at espiritu namin, Panginoon, ang mga kasalanan ginawa, sinasadya at hindi, upang kapag dumating ang panahon ng iyong pagbabalik, ay hindi kami maggusto kami ng gantimpala. Again, Lord, we will just offer our lives before you, Lord God, pleasing into thy sight. Let your word, Lord God, be reminded us that your word is life and that your word is truth, and that your word in a double-edged sword, Lord God, active and power to change every situation. Ngayong umaga, samahan mo ang iyong alipin itinyo upang ipahayag, Panginoong Diyos, ang iyong salita na taglay ang pag-asa ng iyong salita hindi babalik ng walang kabuluhan. At sa sino mang nakaririnig, Panginoong Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao, and all the different nations who are listening, watching this FB live telecast, say that, Father, we glorify your name. We exalt you, Lord. You are worthy to be praised. Lord, aming inaangkin, Panginoon, ang katnubay mo, Diyos, sa aming mga pag-aaral nito. Dalangin namin ang lahat ng mga bagay nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang pagkilos ng banal na Espiritu, pahit ng iyong kapangyarihan, ay mailagay mo sa labi ng iyong alipin. Minsan pa, purihin ka sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito ang aming sapo at dalangin. Amen. Again, for the 7th consecutive Sundays that we would like to open this for the introduction of our topic for today is about overcoming frustration.
stated in the book of Psalms 126, verses 1 to 6. In Psalms 126, verse 1, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Ulitin ko po ito. The Lord has done great things for them. Gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Follow. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, Lord, like streams in the Negev. Those who sow with tears or in tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, and carrying sheaves with them. Diyos ang magpala ng kanyang salita. Our key verse for today is about in verse 6. Balik tayo sa talatang 6. In verse 6, 3 to 6, the Lord has done great things for us, and we are glad. Sa wika pong Tagalog ay ganito ang lipat. Dakilangang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon ay kagalakay di kawasay walang tuwang kasiyahang nararanasan at kamangha-mangha. Dakila lang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon ay nagdiriwang at natutuwa. Maaaring kayo'y magtanong, bakit gano'n? Kinakailangan pa magdiwang at matuwa tayo sa karanasan sa daigdig. Ang karanasan ito, bago maranasan ng Jerusalem o ng bayan ng Diyos, ay dumaan sila sa isang mga sunod-sunod na karamdaman, kadustahan, kaapihan, puno ng sigalot o kabiguang masabi. That's why our topic for today is about overcoming frustration. And that frustration defines it is inability of something not to change or achieve something. Ito ay isang uri ng espiritu na walang, kapag dumating, yung kawalan ng kakayahan ng mabago at kawalan ng kakayahan ng matamo ang tagumpay. Ito ang isang malaking katanungan. Paano na? Kailan pa? Gaano tatagal? Ilang buwan pa tayong maghihintay at marami pa bang panahon ng ganitong sitwasyon na dapat maganap? Ito yung, paano natin mapapagtagumpayan ang ganitong mga kabiguan sa buhay? As I read to you, the very first one in Psalms, this pictures deliverance of Jerusalem from King Sennacherib, one of the rude king of Assyria. What we have tackled the last 2 to 3 Sundays in Jeremiah chapter 29, another rude king in the person of King Nebuchadnezzar of Assyria. The same situation, what is happening in the book of Psalms chapter 26 under the king of Sennacherib. Now, this picture of deliverance of Jerusalem from Sennacherib, it was so glorious that it all seemed like a dream. Nabanggit parang ito yung isang malaking panaginip. Parang panaginip lang yung nangyayari sa kabila ng kabiguan ay nabago ang kalalagayan at sitwasyon. Napalaya tayo at naranasan natin ang kagalakan. Sa panahon ng ating pag-iyak ay naranasan natin ang kagalakan. It is not because we have been good in the sight of God. It's not because we do the religious right. But it is
the power of the Lord Jesus Christ and His great promises to every children of God to experience this victory or triumphant living despite of frustration and discouragement in life, in nation, and even different countries. The Bible represents about the background of this passage in the book of 2 Kings chapter 29 or chapter 19 verse 34 reading. Tignan po natin ito. In 2 Kings chapter 19 verse 34. Ano't sila'y nagsasaya? Ano't sila'y namamangha? In verse 34, God promised o pangako ni Yahweh sa kanyang mga anak sa Jerusalem o ang bayan ng Diyos, I will defend this city and save it for my sake and for the sake of David, my servant. Gusto ko pong ilipat po ito sa Tagalog para makita ninyo ang pagtatanggol na gagawin ng Diyos sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng daman, sa panahon ng iba't ibang uri ng sigalot na nangyayari sa buhay ng Diyos, sa buhay ng mga anak ng Diyos. May pangako ang Panginoon. At ang sabi niya, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan, alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. The passage of this is in Isaiah prophesied the deliverance of Jerusalem. For David said, the true David is no other than Jesus Christ. Ang sabi nila, huwag kayong matakot. Be not afraid. Now, the succeeding verse after verse 1 is verse 2. In Psalms 126 verse 2. Look at the passage for you to give the introduction of this overcoming frustration. May nangangakong Diyos eh. Pero pag ang nangako ay tao at sasabihin, ganito lang ang panahon na ititigil natin, ganito lang ang panahon at maaari sa susunod na panahon. Hindi po. Magtiwala tayo na walang ibang pwedeng magtanggol sa buhay ng kanyang nilikha, yung nakakaalam ng hininga na nagmumula sa Diyos. Diyos lang ang may kakayanang mabago ang lahat ng bagay. Sa tao, sa buhay ng tao, sa bagay, sa kalikasan, maging sa karanasan ng ating bansa at ng bawat bansa na itong tinatawag natin COVID-19 pandemic. Isa lang ang pwedeng magtanggol at pwede natin asahan yung nangakong Diyos. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos at nangangako sa iyo at saka sa akin ngayon. Palalayain ng Diyos ang kanyang bayan at walang ibabalik ang kagalakan sa puso ng tao. Our mouths will be filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, talking about the nation, the Lord has done great things for them. Gagawa ang Diyos kung ikaw ay nananalig, nakikinig, at sumasampalataya. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, gagawa ang Diyos na kamanghamanghang bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha at ng kanyang bansa. In verse 4, 3 and 4, succeeding, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Mapuno po kayo ng kagalakan. Gagawa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay sa mga oras na ito. Followed in verse 5. Restore our portions, Lord, like streams in the Negev. Alam po ninyo, nung sa panahon sa ikalawang hari, na ang bansa o ang bayan ng Diyos, ang Jerusalem o ang Sion, ay sumailalim ni Haring Sennacherib, ay kaagad-agad na nagbigay ang Diyos ng isang katuparang pupuksain niya. Ang bayang umaalipin sa kanyang bayang tipan. At ito'y nangyari po doon sa aklat ng 4. The Lord sent one angel and destroyed 185 Assyrian in one night. In 2 Kings chapter 19 verse 35. Tingnan niyo po ang verse 35 ng 2 Kings. Sa isang gabi lamang, nangyari ang pangako ng Diyos. At pwedeng mangyari na sa mga oras na ito, na maaaring tapusin ng Diyos ang kasaysayan na kaganapan ng ating bansa at maraming bansa nitong COVID-19 pandemic. Maaaring gawin. Kung ikaw ay mananalig
sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos, kung tayo'y sama-samang dudulog, luluhod, mananangis, na isalba ng Diyos ang ating bansa, hindi tayo mabibigo. Ganito ang ginawa ng Diyos sa mga umaliping bayan sa bansa, sa bayan ng Diyos, ang Assyria. Nang gabing iyon ay pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria. At 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang nakahambalang ang mga bangkay. In just only in one night, 185,000 lives destroyed by God, by His power. Now, turning again to verse 5. Tingnan niyo po. To turn again, our captivity is a figure of speech for the restoration of property. Ibalik mo po sa amin yung mga nawala. At kung kayo'y naniniwala ngayong umaga, ang lahat ng bagay na nawala, buhay ay palitan ng Diyos ng kagalakan. Those who sow with tears will reap with song of joy. Sila ng mga nagtanim ng mga luha sa panahon ng kamatayan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kapighatian, ay aani ng kagalakan. That means to say, kung meron pong gabi, may liwanag. At asahan natin ang mga pangako ng Diyos na ang araw ay mananatiling sisikat. Yung pagsikat, yung pagpalit ng joy mula sa kapighatian at kaapihan at mga pangyayari sa ating bansa ay aani. Ang Diyos ang nangangako, aani tayo ng kagalakan. At ang kagalakan iyan ay malapit na. Purihin ang dakilang pangalan ng Diyos. In Matthew chapter 17, verse 11, meron pang isang kagalakan. Ito po yung pangako ng Panginoon. Sa Mateo 17:11, isinaad po ito sa Book of Gospel. Jesus replied, to be sure, Elijah comes and will restore all things. Gusto ko pong ulitin ito. And will restore all things. No, Christ speaks about Elijah who will come in the middle of the great tribulation, heralding, announcing, proclaiming the second coming of Jesus Christ in Revelation chapter 11. This is the Bible represent particular in the first great tribulation sa unang taon na ang daigdig ay darating sa kapighatian. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala. Kaya manalig ka sa umagang ito, papalitan ng Diyos ang iyong luha ng kagalakan ng presensya ng Panginoon. Tignan natin ang pangako na ito. In verse 6 reading, in Psalms 126 verse 6 reading, tignan niyo po, ito po yung magbabalik. Hindi ho, ito ho yung galing sa silangan na hinihintay ng mga maraming tao na parang agila. Hindi ho. May babalik po at ang binanggit dyan ay yung binhi. In Psalms 126 verse 6, those who go out weeping, carrying sheep to sow, will return with songs of joy, carrying sheep with them. That said is stated in the book of Galatians chapter 3 verse 16. Sino po yung binhi na magpapadala ng ani sa panahon ng tagtuyot? Nakakita na ba kayo sa panahon ng tagtuyot ay may ani? Tignan po natin to. In Galatians chapter 6 or chapter 3 verse 16 stated, peace and mercy. The promises were spoken. I'm reading Galatians chapter 3 verse 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. To his seed. Scriptures does not say and to seed, meaning many people, but to your seed, meaning one person. Who is that person? Jesus Christ. Siya yung binhi na magmumula doon sa Abraham's seed, binhi na manggagaling sa covenant ng Yahweh kay Abraham. Yung po yun. The seed is no other than Jesus Christ. Our symbolical harvest, which the long last and righteousness. Aani pa rin tayo po, bukod doon sa pag-ani, sa iisang binhi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aani pa rin po tayo ng ano?
ng isang pagiging matuwid na buhay. Tignan natin po yung the long last and righteousness of God in Proverbs chapter 14, verse 34. Proverbs chapter 14, verse 34. Makita po ninyo, ibinibigay ko lang sa inyo ang larawan na mayroong nangyari sa bansa ng Diyos sa Jerusalem sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, Assyrian, sa panahon ni Haring Sennacherib, mga Assyrian, ipinagtanggol sila ng Diyos. At kung kayo naniniwala ngayong umaga, kayang ipagtanggol ng Diyos ang ating bansa at ang maraming bansang inabot ng sakinang ito. Righteousness exalt a nation, but sin condemns any people. Tingnan niyo po, ang bansa ay pinararangalan dahil ang bansa ay lumalakad na matuwid. Always righteousness will exalt the nation. But this nation who abide in the wickedness of the principalities of this darkness, and this darkness, kaya mo talaga maghihirap. Ang pamumuhay ng isang pamumuhay ng isang matuwid na bansa ang magtataas sa buhay ng tao. Kaya ang tao hanggat nananatiling sa kasalanan, hanggat ang tao ay mananatiling sa karumihan at kadiliman, hindi mararanasan ng tao ang kagalakan, kundi puro kabiguan at kasipayuan. Kaya yung ating paksa po ngayon, overcoming frustration. And this holds true for any nation. Much Bible, much freedom. Little Bible, little freedom. No Bible, no freedom. Ano po ibig sabihin ito? Kaya mas maraming dapat panahon na inuukol ang tao sa salita ng Diyos. Naubos na ang buhay at panahon ng tao sa gadget, high-tech. Lahat ng bagay na makapagbibigay ng impormasyon sa buhay ng tao, sa bansa, sa kalakalan, sa paligid, ay nakikita po ito sa internet, sa lahat ng modern gadget ngayon, high-tech technology. Pero yung impormasyon ng kanyang buhay, eh sinong nakakaalam? No one knows about our lives, it's only the one and the one who created life and no other than Jesus. Siya lang. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, ano ang iyong magiging sandigan at magbibigay sa iyo ng katatagan ng pananampalataya na makayanan mo, na makayanan ng bansa, na makalaya sa ganitong uri ng salot? Isa lang ang pwedeng magpalaya sa salot na ito. Sa buhay ng tao sa ating bansa, walang ibang kundi ang dugo ni Kristo na siyang natitis sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi ng Biblia? Without the shedding of the blood of Jesus, there is no remission of sin. Kung walang pagbububog ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa krus, ay walang kapatawaran ng kasalanan ng tao. Kaya pinatawad tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabayubay at namatay at nalagutan ng hininga sa krus. Yun ang simula na ang tao ay pwede nang malapit sa Diyos Ama na napakabuti at hindi nagmamaliw ang pag-ibig sa kanyang nilikha. Ito po yung isang aral na dapat ninyong malaman. Ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao o sino mang tao. Ang kaligtasan ng buhay ng tao ay yung lumikha sa kanyang at sa kanyang nagbigay ng hininga. Doon ka umasa. Doon sa Diyos na may likha ng langit, wag sa tao. Sapagkat ang tao, sabi ng Biblia, sa buhay ni Apostol Pablo, ang katawan lupang ito, wala akong nakitang ginawang magaling o ginawang mabuti. There is no one good in this world, no other than there's only one good, and that is enough, and that is the Lord Jesus Christ. Walang taong mabuti sa daigdig na ito, kundi ang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kaligtasan. Tignan po natin ang kaligtasan binabanggit dito para malaman natin kung paano tayo magtatagumpay sa mga kabiguan na nangyayari sa bansa, sa bagay at sa bawat buhay ng tao. Efeso, Kabanatang 2, talatang 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo naligtas at sa pananampalataya, hindi mula sa inyong sarili, ito man ay kaloob ng Diyos. Now, for by grace, the goodness of God, ang binabanggit dito, yung goodness ng Diyos. For it is by grace. The word grace means the goodness of God.
yung kagandahan loob ng Diyos, kaya naligtas ang tao ayon sa kanyang pananampalataya. Hindi sa gawa ng tao at paniniwala ng tao kaya naligtas. For by grace you are being saved. That is the goodness of God through faith. And this is not from yourselves. Hindi ito galing sa iyo. Ito ay kaloob ng Diyos. The object is the cross. Kaya kung titignan natin yung cross, wala na hong nakasabit, wala na hong nakatali, wala na hong nakapako. Sapagkat ang banal na kasulatan ang nagsasabi sa aklat ng Marcos, Lucas, na si Jesus ay namatay. Inilibing. 3 araw siya nabuhay na magbuli at umakyat sa luklukan ng amang nasa langit. So wala na siya sa krus. Kaya ang krus ay isang simbolo na kung saan lahat ng kasalanan ay doon itinubos ng Panginoong Jesucristo. That is the message of the cross. And that message of the cross is the only salvation of any human being. Kaya salamat ngayon namatay. At yung namatay na yun, ay hindi mamamatay taon-taon. Siya ay namatay at 3 araw, siya ay nabuhay na magbuli at umakyat sa luklukan ng amang nasa langit. At ang lahat nagsipagtanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Masdan po ninyo ang regalo ng Diyos. Pero sumampalataya ka na sa gitna ng karanasan at kabiguan ito, may galak at may tagumpay tayong tatanggapin sa pangako ng Panginoon. Reading in the book of verse 9, the same chapter 2, verse 9. Verse 9, that is verse 8. Ephesians chapter 2. Not by works, so that no one can boast. Hindi po sa inyong sariling paggawa ng tao. Kaya ang dapat, wala tayong ipagmamagaling. Ang ating ipagmamagaling ay kung saan nabayubay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Now, for you to give this some part of this our title for today is Overcoming Frustration. Dakila nang masasabi sa may hina ang ginawa. Kaya naman kami ngayon ay kagalakan ay di kawasay at walang kamanghamanghang at nga kamanghamanghang bagay ang aming naranasan. An awesome God. Dakilang masasabi, pangbihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon ay nagdiriwag, natutuwa. Sa paanong paraang matutuwa ka kung ikaw ay bigo? Paano masasabi ng tao o ng bansa na siya ay merong kagalakan, gayon ang bansa, gayon ang maraming bansa ay nasa ilalim ng ganitong karanasan? How can we celebrate? How can we overcome where we are in the spirit of frustration? If people are facing negative, name all the negative words. And number 1 is frustration. How can we overcome frustration? If goals, if your plans, and if your prayers are not met, paano ka magkakaroon ng pananagumpay sa gitna na hindi nagtatagumpay ang mga plano at layunin sa iyong buhay, maging ang iyong panalangin ay walang katugunan? Anong dahilan kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang mga maraming dasal ng tao at panalangin ng tao na paulit-ulit? Ganito po ang sabi sa awit 66:18. In Psalms chapter 66, verse 18. If I had cherished sin in my heart, the Lord will not listen. Sa ibang translation, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Yung pong binabanggit dito, kung bakit mayroong dasal o panalangin ang tao, sino mang tao, na hindi siya nakatatanggap ng katugunan, may dahilan. At kapag nalaman mo ang dahilan ito, talagang frustrated ka. Biro mo lahat ng dasal, marami kang ipinagdasal. Sa dami ng iyong ipinagdarasal, iilan o ibibihira lamang na ikaw ay tinugon ng Diyos. Bakit?
na ang tao naman ay marunong magdasal. Lahat ng uri ng dasal, alam niya, paulit-ulit, ulit-ulit na dasal. Pero hindi siya magkaroon ng pananagumpay sa buhay. Mas madalas ang kabiguan. And how can we overcome if our plans, if our goals, and if our prayers are not met? In Psalm 66, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear any prayers of any human being. Kaya kung ikaw ay may inaalaga ang kasalanan, name that all sins. And the world is in a sin-sick world. May sakit ang daigdig. Marami ding sakit ang tao. At kapag ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, anumang uri ang kanyang panalangin, hindi siya didingin ng Diyos. Marinig po kayo. Ang Diyos ang nagsasabi kung ang tao ay magpapatuloy sa kasalanan, sa dilim, at putik ng kasalanan, hindi siya didinggin ng Diyos sa kanyang panalangin. Diyos po ang nagsabi niya sa aklat. Kaya nga, kahit po panalangin ay hindi ka dinidinig, eh lalong mapupuno ka ng kabiguan sa lahat ng plano. Sa lahat ng nilalayo ng buhay na gusto mong marating, may hihirapan ka. Kaibigan, kapatid, kung nakikinig ka, it's only God is the only answer, the only solution in all crisis, in your and my frustration. Let's give the hand of praise for that. If accomplishments are not realized, tingnan niyo po ito. Kung ang kaganapan na yung inaasahan ay wala naman nangyari, di ba frustrated? And absolute expectation are not fulfilled. At kung ano ang iyong inaasahan at wala rin namang nagbago, hindi ba hubigo din? Now, if you are in the state of insecurity, ito po yun. Yung frustration, yung kabiguan, ganito po yung nangyayari sa buhay. Ang estado ng kanyang buhay ay kalalagayang walang tiyak na hantungan. Magulo kapag ang tao ay puno ng kabiguan. A feeling of emotion, dissatisfaction, damdaming puno ng walang kasiyahan. Unfulfilled needs, mga pangangailangan na hindi nagkaroon ng kasagutan. Something that frustrates, mga bagay na naging kabiguan. What God wants him to accomplish and much frustration can be better eliminated. In Matthew chapter 6, it is the Lord's Prayer. Matthew chapter 6, the Lord's Prayer. Tingnan niyo po ang tinuturo ng Diyos sa tao kung paano magdasal. This then is how you should pray. For our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, and your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Tingnan niyo po ito. Pag nilagay niyo po ito sa Tagalog, nakamamanga. Marami pong mga taong bihasa sa pagdarasal. Kabisado ang dasal, kabisado ang panalangin. Pero ano say kung alam mo ang panalangin, kung kulang ka naman ng pamumuhay sa iyong pinagdarasal. It is but useless and futile to talk to God without putting that prayers into action. Ano po yun? Ang Diyos ang nagtuturo sa tao, sa kanyang mga alagad, ganito ang panalangin. Ama namin, nasa langit ka. Nasa ng Diyos, nasa langit. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Sino sasambahin? Pangalan. Naway maghari ka sa angin. Sundin ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ang tanong po rito, kaya bigo ang tao eh. Tingnan niyo yung pagdarasal.
Diyos, maghari ka sa amin. Sundin ang iyong kalooban. Saan? Dito sa lupa, para nang sa langit. Nakita niyo po, kung dito sa lupa, hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos, tapos gusto mo umakyat ng langit. Yun ang isang malaking katanungan sa buhay eh. Alam ng tao magdasal, paulit ulit ang pagdarasal. Sundin ang iyong kalooban. It is the will of the Lord must be abide. Kaya kung magdadasal tayo, hindi natin yung kalooban ng Diyos. Baka ang hinihingi mo, puro sa iyo, puro sa pamilya mo, puro sa amin, puro sa kanila, puro sa kamag-anak, wala sa kapitbahay, hindi kalooban mo ng Diyos yan. It is a selfish prayer. Prayer is doing, abiding in the will of God, dito sa lupa. Now, kung ang buhay ng tao ay narito sa lupa at walang ginagawa, kundi puro panlupa at walang bagay na panahon para sa panlangit, mahirapan tayo magtagumpay sa kabigo. We cannot overcome any frustration that will engage every human being. Ano pa ho yan? That's only the Lord's Prayer. Tignan niyo po ang isang bagay dito. For the believer's goals and objectives should rest upon the will of God. Even prayers. Nakasalalay ang kabiguan ay magkakaroon lamang ng tagumpay, ang panalangin ay magkakaroon lang ng kasagutan kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ang nasusunod Yun ang sabi sa aklat ni Mateo, Kabanata 7. Tinatawag mo akong Panginoon, pero hindi mo naman ako sinusunod. You call me Master, but you do not obey my will. Yun po ang isang katotohanan na hindi po natin ipagkaila kung sino man ang tao at nakikinig ka ngayon. Tinatawag ng tao, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sinusunod yung Diyos nila. So, that is only lip service. Isang uri ng panalangin na ang ginagamit ay labi at kulang ng kapangyarihan ang laman ng puso. Now, what should our response be when what we want to accomplish does not happen? Ito po yung ating pag-aaral, yung overcoming frustration. Ano ang ating tugon kung may mga bagay tayo na gustong marating, maranasan, makamtan, matanggap, hindi naman nangyayari? That is frustration. What should be our response be when what we want to accomplish does not happen? Ano ang gagawin ng tao kapag bigo siya? Kapag nasa ilalim siya ng mga karanasan ng puno ng sigalot, kaguluhan, kapanglawang, kalungkutan, karamdaman, at bigo. Ano ang gagawin? Una, the first one is reassess your goals. Kaya nga, if goals and if plans are not met, kung may layunin ka sa buhay at hindi nagkaroon ng tugma at kaganapan, iayos natin. One is reassess our goals. Pag-aralan ng iyong mga tunay na layunin sa buhay. Kaya nabuhay ang tao hindi para kumain, para matulog, at para magtrabaho. Eat, drink, and be merry. Ito pa nga sabi ng mga pilosophong tao Eat, drink, and be merry, because tomorrow you die. Kita nyo, nangangatwirang pa. Sige, kain lang, inom, kasi mamamatay ka rin, mga kapatid. Ang buhay na ibinigay sa iyo, kaya ang tao ay naging buhay na kaluluwa, yung kaluluwang yan babalik sa Diyos. Sa ayaw mo at sa gusto. In 1 Corinthians chapter 5, verse 10, says, tignan po natin kung ano sinasabi ng Diyos sa kaluluwang iyan. Says 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. Ano po yung sabi dito? Ang bawat isa ay haharap sa hukuman ng Diyos. At siya ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang ginawa dito sa lupa, sa kanyang katawan, mabuti at masama. Ang tanong,
Bakit bigo ang tao? Bakit hindi makapagtagumpay ang tao sa gitna ng kabiguan? Ang kawalan ng pag-asa, mawalan ng pagtitiwala sa Diyos, mapuno na sigalot, mapuno ng kalungkutan at kapanglawan, makaranas ng paghihirap at pagdaraw, at paghihirap ng puso at ng espiritu. Ito po yun eh. Ang bawat isa ay tatanggap na nararapat ayon sa ating mga ginawa, mabuti at masama, nang tayo nabubuhay dito sa daigdig. So sa mga kapatid, hindi yung eat, drink, and be merry. Tapos bukas mamamatay. At pagkatapos mamatay ka na walang Kristo sa buhay, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Sapagkat ang buhay na yan ay para sa Diyos at hindi para sa iyo. Ipinihiram lang yan. Kaya alagaan mo ang buhay mo, kapatid. Ingatan mo ang kalusugan mo. Mahalin mo ang iyong sarili. Mag-ingat ka sapagkat ang katawang lupang yan, sa ayaw mo sa gusto, sa araw, ikaw at ako'y haharap sa Diyos. At magsusulit tayo kung ano ang ginawa mo sa buhay ng iyan habang ikaw at ako ay nabubuhay sa daigdig nito. Masama at mabuti. The second question, alin ang mas maraming ginawa? Mali o tama? Masama o mabuti? Yun po yung ating pagsasaluhan. Lahat po tayo haharap. So we need to rearrest our goals. Iayos natin yung layunin kung bakit ka nabuhay. Maybe you're trying to do something God does not want you to do. Siguro kaya puno ka ng pagkabiguan. Madalas na ginagawa mo isang bagay na hindi naman pinagagawa sa iyo ng Diyos. So you and I need to reassess our goal. And your frustration is the result of violating His plan for your life. Ayun eh. Ang kabiguan ay resulta ng iyong mga ginagawa sa harapan ng Diyos. So at kung mas marami tayong ginagawang pagsuway sa harapan ng Diyos, ayusin po natin. At magpaayos tayo sa buhay na ito. At walang ibang pwedeng mag-ayos ng buhay ng tao, kundi yung lumikha. Kaya ako po'y nagbibigay lagi ng halimbawa eh. Pagkasira ang buhay, pagkasira po ang relos, ang gagawa po nitong bihasa, mag-repair, yung alahero. Pag sira po ang tubo, sa bahay, ang tatawagin po diyang bihasang gumawa, yung tubero. No. Pag sira ho yung alahas, ang tatawagin po dyan, yung bihasang taga-kumpuni. Taga-repair, yung alahero. Pag sira po ang bahay, ang kahoy ang diferensya, karpintero. Pero pag sira ang bahay at bato ang problema, kantero. Yung po yung mga bihasang mag-repair. Pag sira ang buhay ng tao, kaya mong i-repair, tinatawagan kita ng pansin. Kaibigan, kapatid. Kapag sira ang buhay ng tao, isa lang ang pwedeng magkumpuni, mag-repair niyan, kundi ang Diyos. At ito ang dahilan kung bakit puno ng kabiguan at sigulot ang buhay ng tao dahil meron silang pagkukulang, meron tayong kasalanan. Ginagawa na sa alam at sa gusto po ninyo ay maililim. There's nothing to hide or we cannot hide before God. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung anong ating ginagawa sa lihim at isang araw iahayag yan. Masama at mabuti. Reassess your goal. Or maybe sometimes our goals are wrong and our frustration and misaligned. Yan. Alam nyo, minsan mali. Sana yumaman ako. Sana tumawa ako sa loto. Sana tumama ako sa loteng. Sana tumama ako sa anumang sugalan para makatulong ako. Tama ho yung puso, makatulong. Pero huwag mong gawin yung sugalan na makatulong. Ito po ang sabi. The problem, dahil wala akong pag-aayos ng plano sa buhay, the problem was, he was asking for something God did not want him to have. Meron pong businessman na lumapit at sabi niya, hanggang ngayon, hindi ako dinidilig ng Diyos. Isa kong negosyante ito ang lumapit. At ang sabi niya, Pastor, ako po ay hanggang ngayon, hirap na. Bagamat ako'y negosyante, wala rin nung napupunta. Bagamat ako'y nagiging matagumpay, wala rin nagiging patunguhan. Pagdating po'y wala rin. Ano ba hinihingi mo? Bakit hindi ka tinutugon ng Diyos? Kasi gusto kong magkaroon ng $1 million. Isipin mo. To have $1 million, isang businessman to. Humihingi siya ng panalangin na magkaroon siya ng $1 million. Tama ko ba yung humingi ka ng $1 million? Kung hihingi ka lang ng pagpala, ito $1 million pa. Tignan natin po yung mga hinihingi ng tao sa lupa at yung ibang hinihingi ng tao para sa langit. Dalawa ho yung panalangin.
Dito sa lupa, para ng sa langit. Tignan po natin ang para sa lupa. Kolosya Kabanata 3. Kaya hirap-hirap tayo. Kaya hirap ang buhay ng tao. Ang hinahanap para sa katawan. Ngayon, para sa tiyan. Para sa bulsa. Para sa kamag-anak. Tama po yun. Kaya lang, saan tayo hihingi? Sino ang magbibigay? Saan hahantong ang ganitong mga panalangin? Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. When Christ is seated at the right hand of the Father. Tingnan niyo po ito. Verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Tagalogin po natin to. Kaya puno ng kabiguan kasi hindi natin isinasaayos yung mga plano. Yung mga layunin natin sa buhay kung bakit tayo may hininga at nabubuhay araw-araw. Ano po ang sabi po ni Pablo sa sulat? Kayong mga tao, ang mga bagay na panlangit, ang lagay nyo sa isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit po? Everything that is temporal will fade. Lahat ng bagay na kailangan ng tao sa lupa ay pansamantala. Bakit po? Tingnan nyo ito. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Ibig sabihin, set your mind, set your thinking on things on heaven, not on earth. Kaya maglagay tayo sa isip at puso natin ng mga bagay panlangit, hindi puro sa tiyan. Pag masakit ang tiyan, mamamatay sa gutom, kawawa man ang pamilya, mahirap ang buhay. Hindi po. Ang buhay sa gitna ng kahirapan ay may kagalakan kung ikaw at ako ay nasa piling ng Diyos. Kung ikaw ay sumasailalim sa kalooban ng Diyos. Ang ilalagay ang mga bagay na panlangit, ang lagay ninyo sa isip ninyo. Eto, negosyante humingi ng $1 million. So, kaya man nakakita $1 million pa, negosyante na, hinihingi, pera pa rin. Ano ang turo sa pera? Things on earth are temporal, but things on heaven are eternal. Ito po yun. In 1 Timothy chapter 6, verse 7 and 8 and 9 and 10, yung nagbugustong yumaman, tinan niyo po yan. Ako, pag yumaman ako, ganito. Pag yumaman ako, ganito. Pag may yumaman ako, ganito. Tingnan natin. Doon sa mga naghahangad na yumaman, sabi ni Pablo kay Timoteo, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pag-alis dito. Kaya nga, hindi ako nakabalitang mga bilyonaryo. Maski na sila Kennedy, Rockefeller, lahat ng mayayaman sa buong daigdig. Pag ang tao namatay ho, hindi madadala ho yung mga titulo, yung mga ATM, yung pera sa bangko, pati na yung mga account, bank account, any kind of accounts, hindi madadala yung kaluluwa mo maharap sa Diyos. Wala tayong madadala anumang pag-alis dito. Sige po. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Praise the Lord. Ang tawag po rito, spirit of contentment. Yung bang payapa ka pagka ikay kumakain, kapag ikay kumakain at meron lang isinusuot, kontento ka na kasi araw-araw may hininga ka eh. Tapos nasa piling ka pa ng Panginoon. Yung iba may kinakain na, may sinusuot pa eh. Gusto pa yung sumagana. Tingnan nyo ha. Kaya pag hindi sumagana at may kinakain at may sinusuot, hindi mo kontento buhay. Maghahanap pa gulto. Eto sabi. Kaya nga dapat masiyahan kayo kung tayo may kinakain at may sinusuot. Merong mga umapili. Wala ng pagkain ngayon. Kailangan namin ng ayuda. Titigil ang ayuda. Pero ang hingin mo, yung ayuda na magbibigay siya ng katatagan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ikaw at ako ay makakapiling ng Diyos. Yun ang ayuda. Na sa gitna ng kahirapan at kabiguan at kalagayan ng bansa, may Diyos na magliligtas sa iyo at may Diyos na mag-iingat sa iyo at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga dapat masiyahan na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman, yung gustong tumama sa loto, tumama, magkaroon ng perang bigla. Ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag na masasamang hangarin na magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Alam po ninyo, ang daigdig natin, when money talks, people listen.
Makinig po kayo rito. Pag sinabi kong when money talks, people listen. Isa sa ugat kung bakit nagkakagulo sa buhay ng tao, pamilya, pera. Kaya ho, pag pera pinag-uusapan, ang lalaki ho ng butas ng tenga. Oo, pero pag ang pinag-uusapan Biblia, sarado tenga. Sarado pagdinig. Pag pinag-uusapan sa mga bagay na prayer meeting, Bible study, pagdalo sa gawain ng Diyos para mapabuti ang buhay at maligtas tayo sa kapamakan, ayaw. Ang mga nanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilo sa bitak ng masamang hangarin. Magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ano pa? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapighatian. Ito ang karanasan ng ating bansa. Ito ang karanasan ng ating bayan. Mga magulang kapatid, ako po'y 73 anyos na. Now I'm 73 years old. I stayed for almost 39 to 40 years preaching the righteousness. Pero mga kapatid, nakakahabag ang kalalagay ng tao na wala sa piling ng Diyos. Kailangan mong maranasan si Kristo upang maalis ang lahat ng mga bagay na iyong ginagawa. And attention, all ministers of the Word of God. In Matthew 16, verse 18, I want you to listen good. And sa kapwa mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. When we talk about things on heaven, we talk about eternal, and that is the foundation of our faith, the foundation of your faith. And I tell you, Peter, the word Peter is small rock, Petros or Petras. And on this rock, I will build my church, and the gates of hell will not overcome. This rock is not upon this earth. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng malaking bato. Ang iglesia ay itatayo sa ibabaw ng malaking bato. Not the small rock in the person of Peter. Peter means Petros. Small rock means Petros, Petras. But this rock is no other than Jesus, the rock of our salvation. Kaya in verse 11 and 12, tignan po natin. Babasahin ko po sa inyo, babalik tayo sa unang Timoteo sa 11:12. Para malagay po tayo sa isang kalalagayang makapag-ingat po tayo ng pagtuturo tungkol sa pera. May mga ministeryo, money comes, today money, the other day money, yung mga doctrine of prosperity, naway, makapag-ingat po tayo. Dahil kung puro pera lang pag-uusapan, at kayamanan na lang pag-uusapan, saan nga ang kaluluwa ng tao? Okay, sabi yan, in verse 11 to 12, 1 Timothy chapter 6, verses 11 and 12. Tingnan niyo po. Ito isang uri lang ng paalala para sa kapwa mangangaral na maging but you man of God. Tingnan niyo po ito. Ikaw na anak ng Diyos. Flee from all this. Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Tinatawagan po rito yung mga mangangaral. Yung mga nagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ikaw na anak ng Diyos. Lumayo ka sa lahat ng mga bagay nito. Hanapin mo pagiging matuwid, banal, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at buong kamuan. The following verse 12. Fight the good fight of faith. Turo mo yung pundasyon ng pananampalataya. Yung may mga manggagawa pa, gusto lahat ng miyembro maging milyonaryo. Mga kapatid, yung mga milyonaryo ngayon tahimik. Pahayag natin ang salita ng Diyos. Number 2, to overcome frustration, remove the source of your frustration. How can we remove the source of frustration? Ito po yun eh. Obviously, it's not possible everything, but by example, you have an old car that keeps breaking down, and maybe you need to trade it in one another. Remove the source of your frustration. Minsan frustrated ang tao eh. Yung kung halimbawa, yung sasakyan, luma na, malapit ng bumigat, at gusto mo itong ipalit sa bago, maybe you need to trade it in for another. Pwede mo ipalit sa bago.
You can trade in your, palit mo yan doon sa bayaw mo. Pwede ba yan? Papalit mo ba yan? Kung ano yung kotse sira, pagpalit mo rin sa bayaw mo at gusto mong gawin bago, payag kaya yung bayaw mo? So there has to be another alternative. Kung hindi naman ikabubuti ang ating mga ginagawa at mabibigo lang tayo, mali, remove the source of your frustration. Itong magbigay siya ng kabiguan. Biro mo, naluluma yung sasakyan mo. Gusto mo magkaroon ng bago. Pwede ko bang ipalit yan sa bayaw mo, kamag-anak mo, palitan kaya ng bago yan. So you remove the source of your frustration. Mabibigo ka lang at mapupuno ka ng kaguluhan. 3. Realize God is sovereign. At some point, you need God's grace to accept what you cannot change. Tanggapin mo na lang. Kung talaga namang hindi mo kayang mababago ang lahat ng bagay at ang tanging pag-asa lang para mabago ang bagay na yan, magtiwala ka sa Diyos. Realize God is sovereign God. The fourth one is bring your frustration to the Lord. Lay them out at His feet. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Tingnan niyo po ito. Si Pablo nakaranas ng kabiguan. Lahat ng bagay na kanyang tinulungan sa kanyang katawan lupa. Sa 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 1. Bring your frustration to the Lord. Kung kayo'y nakikinig ngayon at meron kang frustration sa buhay, pagkatiwala mo sa kamay ng Panginoon yan. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Makinig po kayo rito. Ang pagpapala ng Diyos, sagot ng Panginoon sa buhay ni Pablo, sinasabi niya, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong inihahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya, buong galak kung ipagmamalaki ang aking mga kahinangan upang lalo kong madama ang kapangyarihan nito. My grace is sufficient for you. Sapat ang tulong ng Diyos. Lay hold of God's power to break the enemy's territory. Ito po yun. 2 Korinto 2:14. Mawawasak ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginawa ng kaaway sa buhay natin. Makinig po kayo rito bago tayo magbukas panalangin. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Mananagumpay ka, kaibigan, kapatid. Kung nakikinig ka, you can overcome frustration. We can overcome frustration. Believers in Christ, you and I are more than conquerors. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya, sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Diyos po ang magpala para sa pag-aaral. Overcoming frustration. Lagay po tayo sa diwa ng panalangin. By the way, nais kong ipanalangin natin ang mga hinanantahan. Live telecast to, Facebook. Nakikinig ang ating mga kapatid sa Canada, sa Estados Unidos, sa buhay ni Pastor Ed, ang American Christian Fellowship sa United States, and even to Pastora, your wife, Happy Mother's Day. Ma, kagabi pa dapat banggitin ko ito, pero ngayon gusto ko. Para maraming testigo. Salamat sa iyong buhay. Sa pagiging ina ng ating mga sukling, ating mga apo. Salamat sa iyong buhay. Happy Mother's Day to all the CCJC family. To all mothers around the world. Happy Mother's Day. Makinig po kayo. Ang ating panalangin ngayon ay may katuparan.
Lord, aming pinagdarasal sa iyo. Be in the spirit of prayer, those who are in the house. Kayo po mga nasa tahanan ngayon, nakikinig, nasa ibang panig ng bansa. Makisabay kayo sa panalangin at pagkaisa natin ito. As we pray in agreement this morning, Lord, we pray for Cavite City's CCJC Central Church and the whole family. The residence pastor, Pastora Angelica Bimidilla, and the CCJC Outreaches Pasig Chapter members and officers, Pastora Christy Bodino, Alapan 16 Imos, Pastora Angel Alo, and members and family and officers. Sa ganang San Antonio, Pastora Mel Bautista, Brother Fred, members and officers and the whole family. We pray for our new BC Outreaches, Pastor April Binduan, Pastora Rose, members, officers, and all the staffs. The King of Glory Qatar base headed by Pastor Daniel Perez, the King of Glory San Fernando Bacnotan La Union, Pastor Crystal Baduan, Pastora Tricia, KOG Pastora James, Pastora Hannah, Pat, and Lani, Qatar base. We pray for the MCP, Alliance Independent Minister Churches of the Philippines, the founding pastor, our beloved Apostle Rodel B. Magaling, the family, and all the council of elders, officers, and members, and all the activities upcoming. We pray even for the gathering of the Fivefold Ministry International, our vision keeper, Apostle Rodel B. Magaling, the course speakers, the staff, and to God be the glory for that kanonisado. We pray even for the CDO gathering Fivefold Ministry in the Hague, Cagayan de Oro, Pastor Tito, and the Polo gathering of the Fivefold Ministry International headed by Apostle Clarita Moro and the whole entire members and the officers. To Ate Sonia Pentespina, we pray for your good health. Hallelujah. We pray for the Bishop Gospel Bishop Council of the Philippines headed by Apostle Rex Resurrection. The All United Independent Churches of Cavite City and the CC2N. The Jesus Christ the Way of Life. Jesus Christ the Way of Life headed by Pastor Nonong Mensurado. And all outreaches to our dear radio Davao Oriental, Mindanao, the 107.7 headed by Pastor Jesse, Pastor Julito, Pastor Sally, Pastor June, and Pastor Judy, Pastor Joel, at ang inyong kapilya, ang buong iglesia. Samahan kayo ng Panginoon sa inyong mga buhay at paglilingkod, at kayo pagtagumpayin at ingatan ng banal na dugo ng Diyos. Lord, we pray for the healing touch of the Lord Jesus Christ, the signs and wonders, and we believe that miracle even still exists today. We pray, Father, we pray for Pastor Joel Jacinto, Cesar Aniceto, Pastor Leslie White Prani, Brother Henry Suta, Pastor Ray Balindo, Brother Raymond Kiriba, Pastor Jaime Vicente, and Brother Romy Ganya. We pray for your divine healing in Jesus' name. Hallelujah. We pray for the kingdom forwarder, Pastor Atina Asanya, and Mami Annabel Asanya, and the whole staff, the youth, members, and officers. To God be the glory. Our dear beloved Bishop Romy Conching Canonisan, the whole staff, the whole members, officers, and educators, members, and outreaches. Lord, inilalapit namin sa inyo ang may mga negosyo. Mga kapatid namin na nagsisimulang tumayo sa inyong mga pangako na magbukas na, Panginoong Diyos. We pray for the Apple Black Shop, the RCPJC headed by Brother Ronald Perillo and family, the Ideal Lodge Central Station and branches headed by Evangelista family, Badua Farm Water Station online tutorial
and Amaranto Service Bar, Anania Restaurant from Alberta, Canada, Art and Rona Balido and the staff. The Sunshine Flower Shop, Store and Internet headed by the Ramos family. The Montessori Academy, Olongapo, by Brother Romeo Mamindi. Annie J. Metal Craft, headed by Brother Ber Domingo. Rhea, the Ryan Spa, Don Don, and Shira Kitchen. Lucy Bates, the Modern Fruit Stand from Nueva Ecija. May the Lord bless you, Father. We pray, God, for our brethren in Christ in abroad. Pastor Ed, our dear beloved Ed, from Phil American Christian Fellowship from United States. Brother Didi Vicente and family, Abadjano, Tony Vicente, Pastor Manny Rojas, James Bello, Pastor Alvin, Brother Alvin Bodino, ang pamilya ng Gonzales, Banaag, Arellano, Domingo, Eric, at yung po ating Brother Danny and Lita Vicente, Ganya family, Mayuga, Gonzales, Maniago, De Castro, Cagitla, Barion, Domingo, Tuanco, Medina, Barba, Hill family, Pastore family, Heralde family, Balido family, Tobin family, Diaz, and Ani Domingo, Pastor Borrero family, Carlos Ordonez, Jose Ganya, Dones, Jose family, Faustino, Riason, Pasyon, Amaranto, Johnson, and Evangelista Jato family. Father, we pray for our dear beloved Barangay Captain 42B, Armand de los Reyes, and the whole Kagawad, and the whole SK and Tanod, and staff and administration, the Secretary, Treasurer, and Health. To our dear beloved Captain 42A, Sharon, Valeram, to all Kagawad, the SK Kagawad, Tanod, and all the administration. We pray for Pastor Edgar Medina and William Medina, and the whole brother and sister in Christ from Foursquare Gospel Church. We pray for all the Perez family, hallelujah, and the Perez Bakery, Edeline Pabiloda, JC Claire Jonahan, Aliana Jamaica Jonahan, Joma Regunto, John Mark Lipata and Eric Prias Reyes, Marvin and Sally from Batangas City. Lord, ngayong umaga, inilalapit po namin sa iyo ang COVID-19 virus will end soon in Jesus' mighty name. We curse every spirit of illness and sicknesses. Come out and be by God right now in our country, in all different nations, in Jesus' mighty name. Get out! Stop spreading all these viruses in Jesus' mighty name. We pray for all our families, we belong, communities, and the whole nations. Protection against COVID-19 has been creating fear, crisis, and causing death globally. And those who are still battling in sickness, for their complete healing and the virus they stop in Jesus' mighty name. We believe that miracles still exist today. The divine provision for the poor and the daily wage earner. Shops, malls, and companies, industries to be opened soon in Jesus' name. Protection and wisdom for our frontliners, medical practitioners that are still finding a cure for this virus. Lord, we have already the cure. And the cure is no other than Jesus Christ and His divine wisdom to be bestowed upon these doctors. As well as, Lord God, our Excellency, President Rodrigo Duterte and his family, and the whole legislative, executive, judiciary, those Senate cabinet members, Senate, congressmen, governors, mayors, and all the deeper public servant, the low-ranking level of institution in Jesus' mighty name. All the church leaders, pastors and workers, all God's people, Lord God, to pray for divine intervention. Father, again, we declare that we are not destined to be defeated, but we are destined to be victorious. Salamat po, aming Ama. Lord, idinudulog namin sa iyo na ang iyong pangako
ay mayroong katugunan sa aming mga buhay. Inangkin po namin, Panginoon, na iyong mapagpalang kamay ay iyong iunat, Panginoon, at abutin ang buhay ng iyong mga anak maging tagapakinig sa araw nito. Mga nanonood sa kanilang tahanan, sa bawat telebisyon, Luzon, Visayas, Mindanao, ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa na ngayon ay nagmamasid ng gawain ang pamamahayag ng maayong balita o ng mabuting balita. Pagpapalain mo ang iyong salita, gaya ng iyong pangako na hindi babalik ang iyong salita ng walang kabunuan, kundi may marunong mangyayari sa sino mang umaasa. Aming o Diyos, sinangkin, Panginoon, na iyong basbas at bendisyon na iyong igawad sa aming mga buhay. Pagpapalain mo, bawat isa, taas po ninyo yung mga kamay kayong nasa tahanan niya. Magkaisa tayo sa kanila. Panginoon, kayo kami basbasan at bendisyon sa araw nito. Ang pag-ibig ng Diyos, Amang nasa lahat. Ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Ang patuloy na kaliwan at pakikipagpisa ng balon ng Espiritu ngayon at magpakailanman hanggang sa iyong muling pagbabalik. Iyo kaming pagpalaan. Iyo kaming palayan. Iparanas mo sa amin ang kagalakan sa gitna ng simpayan. Aming dinadalahin ang lahat ng ito ay mayroong katugunan at pananagumpay. Ito ang aming dalangin. Isiniselyo po namin ito na mayroong pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you. God bless you and good day. Happy Mother's Day. Maligayang ina. Kaarawan po ninyo kayo mga nanay. Salamat sa buhay ng mga nanay. Pagpatuloy kayo, bigyan kayo ng mahabang buhay. Amen. Kadusin ko.